Wala pa ka. Wala pa ako nag-review. Alam ko. Sino view ka? Pinuntan mo ka. One, two, three, four, five, okay. Parang may pimple ako dito. Anong aga? 10 na nga. Magbasa ka na. Oh, well, di agad di kakaunang bungad pa lang, te. Huwag mo hawakan, ma. Nag-notif pa talaga eh. So, okay na. Wait, hindi ko alam. Ganito talaga yung eyes ko, girls. Girls, guys. Gay. At dahil 300 na lang, mag-aantay na tayo mag-isang libo para magsimula na tayo. The veins na. The veins. Ano ba yung veins? Root. The root of all. Bago yun, Jessica. Oo, sabi ko sa inyo, ang bilis talaga tumubo ng bigote red ko, di ba? Kakaahit ko lang nakaraan, meron na naman. Saan mo sa GC ng red ribbon niya? Yeah, grabe yung ugali niyo, no? Sige, mag-lip tint na lang ako. Mag-lip tint red. Para 1,000 naman... na guys! Mag-watch na tayo! Mag-lead na ba si Toby Prime? Start na tayo guys! Live audience! Wala pang palakpakan dyan! Kasama! Kasama! So may live audience na naman ako dito. So let's see kung makakapag-hatol din ba sila or hindi. Bumalik pa talaga si R. Igay ni R. Anyway, ingay mo? Yes, then 1,100 na tayo. So simulan na natin ang ating Nyogog time for tonight. Sabi siya, pabida siya sa mga kaibigan ko. Pabigo! Pabido! Ingay Pabida! mo! The BBER. Ibig kinutin mo, may palayasin na ako dito sa lugar namin ang ingi-ingi ko ng ating gabi. Anyway, simulan na agad natin ang ating first history for tonight. Okay, so, yeah, the veins, ang ating first history. Oh my God, ayan. So, sa content creator na maganda, talented, funny, at witty na ma-achieve ang lavish lifestyle this year. Ayun, teacher's pet. Na magde-demo lang kung feel niya mag-demo. Tama naman. Siyempre, alam ko naman, anong gusto niyo mangyari? Mag-demo ako dito na real talaga, na may ngiti parrot. Papakita ko yung sobrang balat ko. Eh, di na vanity na naman ako dito, te. Padala niyo yung sobrang balat niyo. So, let's move on. Ito na nga. Hello rin sa mga kapatid kong igiders na makakapal na ang kalyoret sa kamaestra, kakahima sa mga sobrang balat nila. Ayun, bolang kristal. Itigin nyo na po muna yan at magpakasal na po kayo. So, ma-share ko lang tong story namin ng OWA ko, BF ko. Wala pa kaming 1 year that time at nagplano kaming mag-Baguio. Mga 1 PM pa lang noon, nakapag-check-in na kami sa Jotel at natawa kami ni BF kasi may balcony pala na nabook namin, ma. Okay. Gets though, real though, no? So, let's move on. Matanaw yung mga uphill view ng Baguio, tanaw yung Burnham Park, at yung mga bundok, ma. Napa-picture jump si Owa sa tuwa kasi sulit yung nabook namin. Unang araw pa lang namin sa Baguio nun, ma, at ang dami na agad naming na-achieve, ma. Nag-Burnham Park, kumain sa cafes, pumunta sa museums, at nag-SM Baguio pa, ma. Pag-uwi namin ng 8 PM sa Jotel, ma, nag-sleepasil na lang kami agad since madaling araw pa lang nasa biyahe na kami at talagang pagod na talaga kami kaka-walk. So, ito, ma.
Nakatulog na kami ni BF no ng sabay. Pero ma, may pagka-light sleeper kasi talaga ako na kahit konting galaw lang ni BF, eh nagigising na agad ako. Ano kaya nangyari? So, over mo sa aso, let's move on. Ma, nakasuot na agad si Owa ko ng nyondong. The veins, no? Ano ni, parang tumibo. Ano? Susuotan na daw niya. Okay, so let's move on. The veins. Ma, wala na rin siyang suot na dametstra. Ayun, New Scout na laging handa. Naawa naman sa akin si Owa at pinag-toothbrush naman niya muna ako. Kasi kakagising lang ng GF niya. Okay, gets the real do. Tama naman, mag-toothbrush. No, kasi si, baho niya! So let's move on. Ito na. Ma, nagjarurot na nga kami. Ayan. Pumintig na kasi yung the veins. Andun yung the veins eh. Hindi mo mapipigilan yan, no? So let's move on. Pero ito na nga ang second twist other. DJ Mike? Super adventurous ni Owa that time at inaya niya akong magnyarurot sa balcony. Parang the show must go on. Live audience! So, live yung atake nila. Oh my God. Can I watch that? Can I watch that? Okay, so let's move on. Ma, hinila ako ni Owa sa balcony at pinapwesto niya ako ng dogeret, ma. At sobrang burap. Ang burap na pagnyarurot, ma, kasi may thrill na ba kami makakita sa amin since may balcony rin sa katabing room namin at paras pa naman kaming walang damit sa ni Owa. Pero sobrang tahimik nun sa Jotel, ma, at kitang-kita namin yung magandang view ng Baguio habang nagnyanyarurot kami ni Owa. Demo mo nga. So, ano kayo demo? Wait lang. Paano to? Okay. Nyogi style, no? May view, no? May mga punos, tara. Siguro pwede naman nila magpanggap sila dun sa pag may naka-jury sa kanila or may naka-sight sa kanila from afar. Or, kung helicopter, no? Parang may nagnanyarurot dun sa gila. Dati ko, gano'n siya, naalala mo yan, dyan tayo. Tapos tayo ng mga bunga, gano'n. I think, ganun dapat ang palapat nyo, no? Para hindi halata na nagnanyarurot kayo. Magkwento-kwentuhan kayo, kunwari, ganyan. Pero bugbo! So let's move on. Ito na. Ma. Pala demo pa talaga. Ma. Sobrang kapal ng fog at sobrang lamig that time at humahampas sa pesang namin yung lamig. Ano sinapusa po pa ni... Sinapusa po? Ano yun? Sinapusa po? Oo. Like sinalo-salo? Sinapusa po pa ni Owa yung mochi ko. Ano? Sinasapusa po pa ni Owa yung mochi ko habang nagdo-doggerit style kami ni Owa. Sabay sa bunot sa hair ko. Na-imagine ko. Na-imagine ko. Ganito kasi yung na-imagine ko. So let's move on. Ito na. Napaisip ako that time, ma, kung ano pa naman itong napasok kong pag-ibig. Lang, ma. Pero naglip-to-lelap kami ni Owa habang nagnyanyarurot at tinaas ko pa yung paastra ko doon sa may railings. Di nakatiwang yan yung painarot mo nun, di. Lamig nun. Naninigas na yata. Ate, ang lamig nun, ate. Nasasakal ako dito. Huy, ang lamig nun, That's a real do. Ayun, spider. So, let's move on. Ito na. Ma, nakashow pa talaga yun yung painarot niyo.
Ma, habang nakanyogret kami ni Owa man, akala mo talaga akit ako ng bahay. Kaso mas sobrang lamig that time, kaya nag-aya na ako agad bumalik sa roommate namin. Nagtampo na nga nun si Owa kasi, bakit daw hindi kami doon naglaninya sa balcony? Na-achieve naman namin yung laninya makaso sa loob lang ng room at ginawa pa namin ulit ng ilang beses yun. Nasarapan na nga kami, nag-enjoy pa kaming dalawa sa view. Sa top! Gusto yung sa top. New welcome center. Siya tama nakikili-kili ko. At as she's a proof of purchase map, pwede mo ipakita. Pero baka mawala ulit ang OA time ng 7 days. Ay, lang ma. Picture namin yan ni Owa sa mismong balcony ma sa mga igigis na sabi na once dyan, anong gusto nyo? I-release ko pa yung CCTV para mapaniwala kayo. Ang hirap nyo i-please. Meldy Bell. Thank you, ma, for being our happy pill and wonderful source of inspiration sa mga igilas kong kapatid. Praying that Dago Time gets the recognition it deserves because you're lawaistra. Wait, lawaistra ako eh. Bida na naman siya. Because of your creativity, hard work, and kind heart. Totoo ba? Grabe naman. Uy, tama na. Tama na. Huwag na kayo magpa-O8. Keep nyo yan. Savings nyo na yan. No? So, let's... Yan na naman. So, let's move on. So, deserve to be celebrated by even more people. Totoo yun, bunga. Ma-joke lang wag mo ipakita yung picture ka namin ni Owa kasi ginagalang ako sa office namin. Parang Korean silang dalawa. Gets daw. Read it sa TikTok. Parang Korean. Magpakasal na po kayo. Ano te? Ano na naman sabi niyo naman? Inano ko na naman. Nirevise ko na naman. May konti. May konting revision. So, magpakasal na po kayo. Yun ang masasabi ko sa inyong dalawa. Kasi, syempre, narurot na yun. Yung maging bato baba. Okay, ano yung ating hatol? The veins. Every woman. Okay. Ano hatol? Yes, umamin siya. Melo, ito patulo mo? The veins. So, paano yung the veins kung hahatubulan? Okay, every woman. Okay. Uy, extra ha. Extra silang dalawa. Parang Korean sila. Okay, so i-give na natin yung parang Korean. So thank you so much for sending your stories. So ang hatol natin sa kanya is every woman in the world. Dejemade? Let's go. Tumayo na po kayo, please. Tumayo na po kayo. Bleeding love ka nga, ma. Yung Abisalo, mamaya pa yun, te, pag meron. Sana pati yung live audience. Ayaw niyan, mga yan. Nagsa-cellphone. Uy, binabash na mga kami. Toko. Let's go. Tayo na. Tumayo kayo dyan. Pag ginawa ko kay Betty niya dyan, pipisapin siya. Join the live audience. Ulit nga. O nga, no? Ito na, guys. Sabay, tumayo yung tita nyo. Dari. Tita Muji. Ito na. Let's go. Slow. Yan. And then, Hoy, mo po ako picturehan! Nagawa nyo ba? Okay, nagawa nyo ha. So, nakakatawa sa live audience? Yes! Okay, nakakatawa doon sa live. Okay. So, did you can you go back to 140 Paulis? Thank you so much. Paulis. Okay. Live audience naman. Guys, pwede kayong mag-live audience. Sabihin nyo na kay RM if you want. Siguro kahit mga 3 pwede dito sa bio for the live audience. Mainit nga. Parang pugod. Parang pugod nga lang. So, pwede kayo lumabas if you want kung nainitan na kayo. Nakakalagkit nga lang. So, bring your own, the fan. Ano tawag doon? G's Alive. Be like that. So, kailangan mag-iingay sa screen. Anyway, let's move on na tayo with our
Next is studio. Pag si Ate Rhea kasi magla-live audience, habang nanonood siya dito live, nag-screen record yun. Anyway, let's move on now with our next story. So, ano? Uuwi ng Manila para maging live audience talaga eh, no? OA tayo para sa aircon. Mag-reconelia ka na. Wala ba akong budget for their aircon? Totoo nga. Alam niyo naman, minsan lang naman ako magtrabaho, di ba? Huwag mo akong video, ha? Ang galing! Nalalove talaga ako. Gusto ko yan. Huwag mo akong videohan. Saka kayong gaganon, okay? Gawin niyo nga, please. Please. Can you do that for me? Okay, 1, 2, 3, go. Huwag niyo kaming videohan. Uhuli niyo yan. Okay, please. Kailan ko makakita muna bago ako maggawa, ah. Okay, huwag mo. Ang galing. Okay, thank you so much. Kasi kailangan ko talaga makakita na ginagawa nyo. Pag kayo na sumbong ni din, ha? Anyway, let's move on now with our next story. Ang ating next story category is, this category is pabawas ng viewers. This category is Hooter. Is a lush, sabi-sabi tayo sa takot ako, ah. Is a lush kulaba. Is a lush takot ako! Ano naman kayo mga ano? At ang kanyang titulo dito, Anino. Ayan na. Anino. So, anong gagawin? Let's read it! Ito na. Ang sabi niya dito, ano yan? Ay, wala po. Okay. Alam mo pinaka-flashlightan sila dito. I think, mahuhuli na nila yung mga charot. So, let's move on. Sabi niya dito, note ma. Or note. Note. Walang trigger warning, Mima, ha? Mukha lang yung mahaba, pero madami lang spaces to. Okay. Ito na, te. Hi, Mima Sophie, kung sobrang burapi ka kahit may nyulbol sa pesang. First time ko mag-send at anong year mo na kaya to babasahin. Sana marin mo to sa TikTok satellite. Enjoy kasi ang background music at sorry na din agad with Cotillion kung konti lang ang vocabs ko. Grabe na ang busy ko sa live. Pag-reviewin mo pa ako, ma. Ayun. Melody Bell. So let's move on. So this is story happen year back 2024 na mag-decide ako bumukod from my family is love at mag-start na mag-living alone. Masaya naman kahit mag-isa ako, ma, kasi nyokol dito, nyokol doon. Pero bugbo? Mas na-enjoy ko kasi pag independent ako, ma, and hindi ako matatakotin. So, hindi problemang solo ako. Hindi ako super naniniwala sa mga multoret, ma, kasi sabi ko, to see is to believe it. So let's move on. Hindi pa ako naniniwala sa sisterette ko na nakakita daw siya ng mga entity. Over naman sa mga nagpanggap na may third eye. Sino ba nagpapanggap? So let's move on. Ito na. Per 2 months, ma, after living alone, alam niyo yung feeling na parang may tao sa bahay kahit mag-isa ka lang. Okay, nakalipat na siya nito. Okay. Gets the real do. Over naman sa imagination, di ba? Ganon din sinabi ko na sa sarili ko. Nung una maliit na bagay lang, pero pag uwi ko galing work, bukas na yung ilaw sa kusina. Sure akong pinatay ko yun bago ako umalis. At ang sabi ko, baka lutang star lang ako, ma. After ilang araw, yung electric fan ko, pag uwi ko nakabukas, umaandar. Lagi ko siyang iniiwang nakasar. Ano kaya twister na ito? Baka may tao. Oh my God. Hawak sa epidermis with the bug. So let's move on. Ito na. Ma. Lagi ko siyang iniiwang nakasara at hindi ako makakalimutin, Mima. Sinisigurado kong off lahat ng mga appliances bago ko umalis ng apartment. Again, nasa isip ko parang lutang lang talaga ako. And one night, ng Sabado day off ko, hindi ako makasleep pa silma mga 2 a.m. na. Quiet place at nakahigastra lang ako sa kama ko.
nakapikit at pilit na pinapatulog ang sarili nang biglang may narinig akong buntong hininga. Ingay ng Jisoo lang. Kasi nga mainit. Mainit kasi. So let's move on. Ito na. Ma. Hindi siya malakas eh. Yung parang pagod na pagod galing sa kabilang side ng kama ko. Hindi ako gumalaw noon. Nakahiga at nakapikit pa din kasi alam kong wala naman dapat akong katabi. At hindi ko alam, Mima, kung panaginip ko lang ba. Yun. Kasi hindi naman ako nakatulog. Pati yung narinig ko, ma. Kinabukasan kinuwento ko sa Muji ko to. Sabi niya baka stress daw. Ako rin gusto kong paniwalaan hanggang sa napansin kong may isang bagay na hindi ko ma-explain. Sa tuwing aalis ako ng Balerma, may tsinelas ako. Alo! Baka tao to. Parang action na hatato or crime rep. So let's move on. Okay. May tsinelas na iiwan sa labas ng pinto ko. Pero pag uwi ko, napapansin ko laging nakaharap pa loob ang tsinelas na parang may pumasok. Hindi lumabas pero hindi ko pa din pinansin at ayoko nang mag-isip dun, ma. Kumapit kami sa nyulbol mo at sa pesang dahil ito na ang last to with other. Ma, asan yung twister? Isang gabi, nag-video call kami ng kapatid ko habang nag-uusap kami, bigla siyang natahimik. Tapos ang sabi niya, may bisita ka ba? Baka kayo to baka multuret kayong tatlo Sabi ko, wala, bakit? Yung dumaan sa likod mo. Tumawa lang ako, pero hindi siya tumawa at akala ko kasama mo, sabi ni ate. Binaba ko agad yung call at hindi ako lumingon. Mga 10 minutes ako nakaupo lang hanggang sa nag-vibrate yung phone ko at nag-message yung kapatid ko, ba't mo siya pinapasok sa kwarto? Reply ko, ano ba sinasabi mo? Nag-set siya ng screenshot ng video call, ako lang nasa frame. Pero may isang anino sa pinto ng kwarto, hindi siya dumadaan, me. Hindi siya pumapasok, nakatayo lang, at nakatingin sa akin. Ano ba twister niya? Wait nga lang. Hoy, tumataas na yung balahiwa ko. Legit, walang halong eme. Okay, I think, let's move on. Tingnan natin baka meron siyang proof of purchase. Let's see. Ma! Asan na ba ako? Nakaupo pa din ako at hindi makagalaw. Binuksan ko ang Nini TV app sa ketay ko at nakita ko ang sarili ko nakaupo sa sofa. Naka-phone, mag-isa, walang tao sa likod ako. Pero may isang anino sa sahig at hindi siya galing sa ilaw. Hindi siya konektado sa kahit sino o ano at nakatayo lang na para bang inaantay niya kung mag-react o i-acknowledge ang presence niya. Hindi natapos ang next week at agad akong lumipat. Hindi sa family ko pero sa ibang apartment. 2 years na ako dito sa Bago Mima, so far so good naman. 2 years ago na yon kaya wala akong proof of purchase sa mga igiris na maghahatol ng wansa, pakiramdaman nyo yung paligid nyo. At pansinin nyo, ang bawat maliliit na changes or unusual na mga bagay. Kasi baka hindi nyo alam, may iba na pala kayong kasama na inaantay lang na pansinin nyo ang presence nila. Dagdagan nyo na naman ng multuret dito sa kwarto ulit ko, te. Sinalt ko pala ito, Mima, pagagising ko. Mahirap ng makalimutan ng panaginip. Pang-entry mo din to sa Nyogok Time. Ayun lang, Mima. So, alam mo, isan mo to sa Dreamscape. Pasan sa GC ng Dreamscape, ha? Kasi, or Dreamworks. Okay. Sinulat ko pala to, Mima, pagagising ko. Mahirap na makalimutan ng panaginip. Pang-entry mo dito sa Nyogok Time. Ay, Mima, love you. Sana humaba pa ang buhay mo. At madami ka pang mapasaya pa. Shoutout din pala sa baby kong si Mingyu. Mga agaw ka pa. So, ano ba? Ano ba to, Wansa? Okay na eh.
Andun ka na eh. Binaba mo pa. Naniwala na kami. Sayang. Ikaw na sana magiging top of the story, no? Sa top, sa top, sa top! The veins. Yes. This person mo yan ma... Okay, readed. Readed na natin. Readed sa TikTok. Pasend na lang sa Once Upon a Time 2010. Okay. Yeah, I think isend mo na lang to sa creepypasta or something na nakaka-horror kasi hindi pwede dito eh. Midnight DJ. Midnight DJ pwede, yes. Or this person na lang. Okay, this person na lang daw. Okay. So, ang hatol natin, once sa talaga. No? Kasi nasabi niya yung... Siguro kung totoo to, wala tayong hatol. Kaya lang, panaginip daw eh. No? So, gawin mo yung bleeding love te. Gusto said ng kwentong pambata na naman. Ang laki ng the veins ng Okay, so thank you so much for sending your story. So, Digimon, hatulan ba to? Hatulan? Okay, hatulan. Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba eh. Okay, hatulan daw. Hatol ka ngayon. Digimon, hatulan na natin ng once yan. Sino yung nasa likod mo? Hindi ko alam yung presence ni. Pero, teka lang. Ay! Tinakot lang. Yeah, ang twister, pinaka-twister niya is, panaginip niya lang pala siya. Pero nakakatakot pa rin yung kulba pa rin yung panaginip niya. Anyway, yun. Kala ko naman tulo na talaga. Agay, napasok ko! Agay, napasok ko! Anyway, let's move on now with our next story. Winansa niya, no? Winansa nyo kayo nagwahatol niya. Let's move on now with our next story. Ang ating next story category is medyo mahaba siya. Pero try natin kung medyo nahaba na kayo. Try natin i-cut. Or baka mamaya tumitinding galaw. Eh di ituloy-tuloy natin, no? So ang ating next story category is this category is a third jerker. As a let the love begin. Is it third jerker ba talaga? Wait lang. As a let the love begin pala. Okay, let the love. Mali pala ako. Hindi kayo na po. Hindi kayo na mag-uwaan. This category is a let the love begin /BL /slight libido. At ang kanyang titulo dito is pinaghiwalay ng panahon pero pinagtagpo ng pagkakataon. Walang movie title. So anong gagawin? Let's read it! Wait, totoo ba na-read it ito? Hindi ko alam. Rated na yan. Read it na yan mo. Ba't pala send naman? Paulit-ulit? Ano ba yan? Ay, Pakasal na po kayo. Yun yung hatol natin. Pakasal na po kayo. Totoo ba na-read ko na ba siya? Uy, hindi pati. Nakailang send nga siya, oh. rated na. So, anong gagawin? Let's read it! Hindi pa, ito na. Para may iba naman tayong category. So, let's move on. Sabi niya, hello sa Mima Sophie, kumaburapi ka, mahilig sa online limos, at umabot din. Gawin sa online limos, At dahil may kaliwat ka ng bookings pero wala pa rin pera pang YT premium niya at sa Sophie & Co. Na ilang episodes ko nang hindi naririnig sa live, mukhang nalugi na talaga.
Yes. Nagwagi tayo. Napabagsak natin ng Sophie and Co. Kada manifestation nyo kasi, te. Ito lang yung talagang totoo na. So, let's move on. Ito na. Hello din sa mga igiters na akala mo pa perfect. Pero, July atay naman ang mga labestra nyo. Kung paggugupitin ko kayo mga sobrang balat nyo at gawin kong bracelet. Ayun, lumbans. So, let's move on. Ito na. Sabi niya dito, sana basahin mo to sa TikTok Satellite kasi fave ko yun at doon ako nakatambay. Ikaw na lang mag-translate ng ibang vocabs kahit matagal akong i-gitters dahil tinatamad ako. Umpisa pa lang ay hingi na ako ng tawa dahil mukhang mapapahaba itong story ko. Ayun, Dabok Time the Reunion. Ang haba nga te. Try natin i-cut ha. So let's move on. Ito na. This is story happened year back 2015 about sa isang OMS na met ko during enrollment ng college. Isa akong OMS maputi, makrongkad, at bayola. That time incoming freshman ako at litong-lito at gulong-gulo dahil first time ko mag-commute papuntang Espanya at hindi alam kung anong course ang kukunin ko. Ayun, asin. Ito na ko sa kinain kaninang dinner eh. So let's move ito na. Mag-isa ako nun at confused kung accountancy or business management at kukunin kong kurso habang nasa labas ako at nakatayo sa BSBA department ay may lumapit sa aking OMS na itago natin sa pangalang Tim. Si Tim ay isang graduating student at kasama sa student council na tumutulong sa mga freshmen na tulad ko na nagpa-process ng enrollment. Okay. So may kinalaman pala yung enrollment nila. Nilapitan ako ni Tim at nung tumingin ako sa kanya ay parang kuminang ang matastra ko sa kanya Nerdy looking, lean muscles, medyo murano, middle part ng buhok na parang hinati, at cute na parang Korean and everything nice, pasok na pasok sa panlasa ko Sabi ko, si Tim. Hi, I'm Tim. Are you already settled na sa enrollment? Ako. Over naman sa as? Hindi pa po kuya. Tim, bakit naman? Ako. Ano bang paki mo? Charot. Tayo ba? Bakit ako nag-melody? Undecided pa po kasi ako kung accountancy or business management pa yung kukunin ko Tim, ano ba yung hawak mo? Ako, ginagamit pag kanalabas. Lang. Curriculum po ng accountancy and business management po. Tim, do you want help since matapos ng enrollment period? Ako, yes, so, pareho naman. Funny feelers naman. Kasi kinukulbaan. Gets daw. Real daw. So, let's move on. Ito na. Ang haba ba? Sobrang haba, guys. So, let's move on. Ito na. One day tinulungan niya ako sa buong process ng enrollment at pinili ang business management. Pati pa. Sinama pa talaga yung pati. So, lagay mo na ng dahana dito is, tinulungan niya ako na maging business management. So, let's move on. Dahil ganun din yung course ni business management, naging super bait at gentle siya sa Tommy ko during enrollment process at tila parang na-love at first sight ako sa kanya As time goes by, nakikita ko siya sa hallway ng campus, sa garden, sa daan, sa canteen, at hindi mawawala ang burger at saka fries. Pero sa tuwing nakakasalubong ko siya, ay kilig na kilig ako at babatiin siya. Pero tila parang hindi niya ako maalala pa. Baka siguro dahil sa dami ng student na tinulungan niya, kaya napakamot na lang ako sa ulo ng middle child. Kaya I just admire and love him from afar, dahil alam kong never siyang magiging akit. Dumating yung graduation day at alam kong hindi ko na siya makikita pa ulit dahil maglalawawak na siya paalis ng school. Pero sa kabila ng lahat ng yun, ay pinurso ko pa din ang business management. Pero lumipat ako kalapit ng university sa Moraita. I spent my whole college year ko na normal at magkaroon ng 3 GF. Isang 8 months, isang 4 months, at huli ay 1.5 years ang tinagal na medyo may pregnancy scare pa.
After ng last GF ko ay may nyubo-nyubo na lang ako, orchestra, pero mga OMS na ang kanyarurot ko Fast forward British accent, ay graduate na din ako noong 2022 dahil nga sa pandemic kaya medyo napatagal graduate ako ng summa cum laude. Ay, unique niya. Wait lang. As in sumas ako kumpare ng alkal. Ano? Nyik-nyak talaga to. Huwag mo na, hindi ko na sana pinilit, no? So, binasa ko pa kasi. So, let's go ito na. So, after 7 years finally, makakahanap na ako ng work. Kaya nag-apply ako kung saan-saan. Sa Indeed, JobStreet, sa Link. Kaya napahaba Kakadagdag mo ng mga kung ano-ano. So, let's move on. Pero halos lahat nireject ako dahil fresh grad nga. Pero sa kabutihang palad ay I landed a business admin assistant sa isang accounting firm sa BGC. At kumapit ka naman sa tig 100 pesos mong synthetic na wig dahil ito na ang first choice there. BL siya. Nagka-girlfriend nga siya. So let's move on. Bayola nga, di ba? So let's move on. Ito na. Sabi niya, on my second official day ko sa office ay nilibot ako ng TL ko sa buong office para ipakilala sa iba't ibang department. At laking gulat ko na nandun si Tim na sa kabilang department. Gets do. Tila parang biglang bumalik yung mga memories ko sa kanya at bumilis ang tibok ng buso ko at ugat ng ngiti parrot ko, the veins. Pero nose crunch na lang ako nung nagpakilala sila sa isa-isa at di niya na ako maalala pa. Hindi ko na rin sinubukan makipag-close sa kanya dahil nonsense lang din naman At fast forward, after 8 hours, diluktong pa talaga. 8 hours, 8 months pala. Anong 8? After 8 months of working sa company one day isang araw, nalok ako ni TL, ni Tim, kung Dota o LOL man yan, na lumipat sa department nila. Siyempre ako promotion na yan magiging stone hingi pa ba? Kaya agad-agad akong tumayo at umakit sa lamesa para mag-Brazilian dance at uwa. At after a month maituluyan na akong nakalipat sa department ni Tim as a business strategy analyst. At sinuwaiting siya ang katabi ko sa table at siya pa ang nag-training sa akin kaya dito kasi! Ako! Nakakasad lang na hindi niya talaga ako matandaan pa ni Tim at ayaw ko rin aminin, nakilala ko na siya sa umpisa pa lang kasi baka isiping weird ako. Pero that's okay dahil magkalapit na kami at magkasama araw-araw. And as time goes by, unti-unti kaming nagkakalapit na ng loob ni Tim. Nagchichikahan, sabay kumain sa kantin, nagtatawanan, nagbibiro. At syempre, hindi mawawala ang burger at saka fries. At dahil sa medyo kinokrondi ko na siya ay medyo bromance na kami sa office May simpleng yakapanstra, kiss sa cheek sa biroan. Uy, totoo ba? Pag mo siya, amoy sara namin yan So let's move on. May minsan holding hands pa, pero biruan lang yun sa amin. Pero syempre sa akin, may mali siya na yun, At may, minsan nga, Jipo answer pa kami ng Betty. Totoo yun, Junga. Fast forward down 2023, buwan ng Disyembre ng 15, malakas ang hangin at mataas ang ilog. Friday nagkaroon kami ng team engagement sa Intramuros para mag-day tour at kumain sa mga resto. At nung kinagabihan at nag-uwian na lahat, ay kami na lang ni Tim ang naiwan sa resto para umuwi. Since same lang naman yung daan namin pa uwi, naglakad-lakad muna kami sa loob ng Intramuros para magpababa ng kinain. At dahil nga gumana na naman ang kakrondian ko, hinawakan ko ang kami ni Tim habang kami ay nag-walkathon. Tinignan ko yung pesang niya ay wala naman siyang violent reaction, kundi nakangiti lang siya at hinayaan niya lang ako. Nung nakauwi na ako after maligo at pumunta sa kamera para magpahinga at mag-scroll sa TikTok para magpaantok, ay biglang nag-chat si Tim ng bandang alas 12 na tila kinakabahan.
January 2, bukas, no? Ano kayang after nung nag-message sa kanya? Pag uwi nila galing sa Ganapstra, nag-message si Tim sa kanya. Nang bandang alas 12 na tila parang kinakabahan. Aabangan pa. Eh, gano'n naman sa Nyogok time, diba? Sa Nyote pa, pina-part 1, part 2 ko. Ituloy mo na yan. Tinatatawa talaga ako sa komedyahan niya. Sobrang habi. Sobrang laugh talaga. Like, hindi ako dami alam mo ma. Ito na nga, ito tuloy na. Sabi niyo, may nagsasabi to, skip. Sabi, sige na matulog na, kahayaan niyo rin kayo tayo yung naka-open. Ito na, tatapusin ko na tayo. Ito na, di ba? So, let's move on. Ang pagbabalik. Ang nakaraan. Uulit na naman tayo. Hello sa'yo, Mima Sofred. Kung maburapi ka, mahilig mag-online limos at umabsent dahil may kaliwat ka ng bookings, pero wala pa rin pera pa. So, ito na talaga. Ito na, hindi mabiro. Ito na, shh. So, nag-text na sa kanya, no? Sabi ni Tim, psst, nakauwi ka na? Ako. Yes, si Tim. Kamusta? Ako, over ba? Kala mo di magkasama kanina eh. Si Tim, may sasabihin sana ako eh. Ako, ano? Si Tim, dito kasi, maigiters talaga siya. May lang, may sasabihin sana ako sa'yo, no judgment ha? Ako, or diba, ano nga, ang kulit mo. Ipupukol ko tong cellphone sa'yo eh. Tim, sa Monday na lang nga. Ako, bahala ka, Jongji na ka. At dinalaw na nga ako ng antokma. Ang ating second twister, habang natutulog ako ay nag-chat pala si Tim ng confession na nagkakagusto na daw siya sa akin matagal na. More than friends na daw ang nararamdaman niya sa akin at sinubukan naman yung pigilan yung feelings niya pero para di masira yung friendship naming dalawa pero nahulog na daw talaga siya sa akin. Ano, kinaumagahan man napasabi ako ng umagan na po. Sabi unat ng binte na parang maglaladin niya. At basahin ng mga chat niya ay ako namang napamulat agad at bilang bumangon sa kama ko, na-shock at nakulbaan ako sa nabasa ko. At later that day nag-usap kami ng masinsinan ni Tim sa chat about sa situation namin at inamin din niya love at first siya sa akin nung pinakilala ako sa department niya. Nung dumating ang Monday, tila hindi ako pinapansin ni Tim. Buong araw na akala mo di kami magka-chat ng umaga hanggang gabi nung weekends At kinakausap niya lang ako pag may itatanong or may utos. Nagpatuloy ang pagdedegma niya sa akin hanggang Friday at ako naman takang-taka sa kinikilos niya. Kaya nagdesisyon ako sumama pag uwi niya sa condo at doon kami nagmasinsinang usap at nalaman ko na nga nahihiya siya sa akin dahil first time niya daw mag-confess ng feelings at sa same gender pa daw. Get so real though. Ako naman to binigyan siya ng assurance na okay lang sa akin. At simula nun halos araw-araw kami magkausap, lambingan sa office, magka-chat naman sa gabi, pero wala pa rin kaming level. Nung matapos ang araw ng Pasko ay patuloy pa din kami magkausap ni Tim sa IG Satellite at napapalapit na kami ng New Year ay umuwi sila Muji at Puji sa Pampanga para doon mag-celebrate ng bagong taon at nagpaiwan sa bahay namin dahil may pasok kami ng January 2. Dahil hindi rin makauwi si Tim sa province niya, ay inimitahan ko na siya tumira na lang dito sa bahay namin, sabay mag-celebrate ng New Year since pareho kaming mag-isa. For the remaining days of the year ay may labingan na puro kokrondian ang inatupag namin ni Tim dahil naka-live kami at inubos namin natin ang VL namin nung papalapit na hating gabi ng December 31 ay may nag-chat ako sa GC naming pamilya na Happy New Year at ganun din sa GC namin sa office. Talagang inad niya rin talaga yung Pwede yung pag-chat ng Happy New Year kasi inadded niya pa eh. No? So, italon mo na kami doon, no? So, ang detail mo? Baka ko din pag bumuhay ka ng New Year, ilalagay mo pa dito. So, let's move on. Ito na.
Sabi niya pa dito, ito na. Istorbo time. Istorbo time kasi ang tawag namin doon. Oh, yes, ito naman, patola naman. Gusto niya yun eh. Gets namin, te. So, let's move on. Parang hindi i-gitters, ha. Ito na. Ito na nga, wait lang. Sabi niya, kumapit na kaya sa mga balahibong pusaret nyo ng mga bete nyo dahil ito na ang third twister. DJ Mod, kaka. Dami twister ba? Pakasal na po mo kayo. Nung magka-countdown na mailumabas kami ni Team sa garahe namin at doon kami magsalubong ng New Year nang magkayakap sa tagiliran at nung sumapit ang 12 a.m. ay tumingin ako kay Team para batiin siya ng Happy New Year pero kanina pala siya nakatitig sa akin na nakangiti at nagkasalubong kami ng tingin. Unti-unting lumalapit ang pesang namin sa isa't isa at nagkisiri kami ng pa-sweet-sweet lang sa una. Pero habang tumatagal ay pabilis ng pabilis at padiin ng padiin ang lip to lelap namin kasi nakasarado din ang gate ng garahe namin kaya walang makakakita sa amin hanggang sa hinila ako ni Team sa kwarto ko at doon na namin tinuloy ang makamundo naming laro. Ang lalim ba? Ang nyarurot. Inorpap niya ako hanggang sa magaling niya ako. Sobrang galing niyang umorpap halos mag-avatar state ako. At siya naman ay ayaw niyang orpapin ko siya pero gusto niyang nyukulin ko siya gamit ang white cast ko para madulas daw. Ayun! Instant lubirit! So let's move on. Lumipas ang holidays, maimuwi na si Tim sa condo niya dahil babalik na siya I love it! So let's move on. Ito na. So, sa condoret niya, babalik na sila muli sa bahay at nagpatuloy ang call or pap niya. Rulat namin ang ilang buwan. Nang wala pa rin kaming label. Minsan sa condo niya, minsan sa kwarto ko, minsan sa office. Pag nagpapaiwan kami sa room para mag-OT. Pero or papadlak, Siyempre, ma-orpapan kami after working hours sa office para bayad pa rin kami. Ayun, scammer. Pag ni-review ang Nyinyi TV, ito na, mabuti na lang ay wala, mabuti na lang ay wala pag Nyinyi TV sa department namin dahil mga Nyinyi TV lang ay may mga payables at receivables lang dahil doon lang kami pera at resibo. After 3 months, maituluyan na kami naging official couple ni Tim. Let dalabigin na yan. Office panda. So let's move on, Tinaon niya din sagutin niya ako sa araw mismo ng birthday niya para di daw kami mahirapan sa pag-celebrate. Ayun, tipid tips. Gets the real though, And up till now, sa taong kasalukuyan na magta-27 years old na ako, this August, ay kami pa rin ni Tim na 32 years old na siya. Malapit na naman yung age, 5 years. Ongoing 2 years and 2 months na kami at mas lalong tatagal pa at hindi ko pa rin inaamin sa kanya. Nakilala ko na siya since 2015 pa lang at na-love at first sight ako sa kanya. Paki mo ba? Uy, sabihin mo na! Nangyala. Tingin ko nanonood ka man ngayon, kung naalala mo to, kung kilala mo yung OWA mo, siya ang na-met mo noong, anong year yon? 2015. So let's move on. Nakakatuwa lang isipin na 11 years ago, nung may in love at first sight ako sa isang random na sa university and 8 years after 2023, that same man ang na-love at first sight naman sa akin at naging mag-OWA pa kami. Napagtando ko man na wala pang imposible sa mundong ito. Wala palang imposible sa mundong ito. Pinaglayo kami ni Tim ng mahabang panahon pero pinagtagpo pa din kami ng tadhana sa kakaibang paraan. It took me years para makita at makasama ko ulit si Tim na tila dati ay never ko siyang maaabot. Pero it took time, only more than a year to confess sa akin at napaisip ako, what if nag-confess ako kay Tim ng feelings ko 11 years ago? Ganito rin kaya ang kalalabasan. Para sa inyong mga igiris sa puro once ang comment na nagtitiis sa fan aliw promo, try nyo din mag-confess sa mga crush nyo at baka pagpalain din kayo. Don't underestimate the power of what ifs dahil hindi nyo alam ang nangyayari kung nilakasan nyo ang loob nyo.
Team and I grow up in a very religious home and taught us na masama magmahal ng kapwa OBS o kasarian at mapupunta kami sa impyerno. Pero kung totoo man yun, ay sana magkasama kaming nabunog ng magkahawak ang aming mga kamay for all eternity dahil kakayanin kong lahat basta kasama si Team. Magpakasal na po kayo. Ma. Ayun lang, basta rin kilikili ko. Pasensya na kung mahaba at medyo gnarly ang entry ko, pero gusto ko lang i-share ang experience ko. Bumili din pala ako last year ng lip tulada po in a shade of white kasi in fairness man, hindi siya amoy wewet. At sana magkaroon ulit ang meet and greet para papapirma ko sa iyo ang photocard mo na lagi kong dala sa likod ng ketay ko na para bang owa-owa kita para makasalubong kita sa gilid ng dagat ay magpapasayin ako sa iyo. I-check mo na lang mga proof of purchase ko for your eyes only at sana mag-reply ka kung ready na dahil kung hindi, ay araw-araw ko isi-send sa'yo to hanggang mabasa. Kung hindi, ay ilalambitin ko ng patiwarik si RM. I love you so much. Sana magpatuloy at lumaki ang career mo at yumaman hanggang sa di ka na relatable at babash ka na. Grabe ugali, oy, never. It's Sophie pa rin. You Sophie Universe. Anyway, salamat. Over ba? Okay, I'm gonna see it. I'm gonna watch it. Para silang career. Parang naka-close yung face. Okay. Parang career. Parang naka-close yung face. Leaded sa TikTok. Uy, may happy ending, oh. I love it. So, you try to... So, sa letter natin, no? You try to na naman yan. Yes, magpakasal na po kayo. That's the term. Tama yan. Pakasal na po kayo. Tapos gusto mo pa parto, ma? Okay, so thank you so much for sending your story and magaling ng Totolestra. Anyway, ang hato natin is Oho Mahal. May Oho Mahal pa pala, no? Lagi naman Korean eh. Ano ba? Ikaw na naman talaga eh. Hoy, ngayon na lang ulit lumabas yung Oho Mahal sa dami-dami nating Yes, parang Korean talaga. DJ Mahat, let's go. Sigurado na ako Talaga ba, Tim? na ikaw lang ang gusto Wait, hindi niya, man, no? makasama. Talaga? Masaya ay tunay. Salamat sa hatid mong kulay. Sige. Oh. Mahal. Paris na yan, ma. Ano ba yun eh? Ito nang... Te, wala pa tayong bago. Tiisin niyo muna. Oh, mahal. Tito, handa kong isigaw sa mundo na mahal kita langga. Oh, ikaw. Tiisin niyo na, te. Kayo hindi pa nga tayo makapag-ibis pag sinabing bago na naman. Lahat na lang, sige ang patotsyada. Anyway, thank you so much for sending your story. So, I'm very happy naman na still sila pa din and they're fighting for their loves. No, you try to fight for... Walang sense yung mga pinagsasabi. Kati. The veins. Okay, the veins, no? Nakuha kasi nila yung heart, yung veins nila sa heart to heart. So, I think yung flow ng Why the Balada Asel, talagang nag-meet sila for that the veins, no? Kaya, love is love, no? So, thank you so much. Kanina may yung mga lawaistra ko sa gilid, eh. Is this by XG? Anyway, let's move on. Mag-read na lang tayo ng last 2 story for tonight and we're done na for this episode for tonight. So, ang ating next story category is, okay, ano ba to? Narinig ko na ba to? Parang hindi pa. Okay.
Ang ating next story is, category is komedya, is a lush SKL, is lush bagansya. At ang kanyang titulo dito is Ikantadix. Meron na ba nun? Wait lang, I'm gonna check it. Wala. Ay, meron na nga. Meron na ba? Readed na. Okay, readed na. Readed, no? Okay. Readed na pala siya. Okay. Bakit kasi, naulit? So, another. So, ang ating next story category is bagansya or parang bagansya. So, I think it's suspense. This category is a bagansya, is a lush SKL, is lush kulaba. At ang kanyang titulo dito is ang titalit kong chismaker. Chismosa ata, no? So, anong gagawin? Let's read it! Ang bagal naman ng share. Paano bubuin na naman ako, guys? Ano po? Nahadlok ako. Uy, ano yung hadlok? Lush hadlok. Ano yung hadlok? Hadlok. May bila nabubuhay ako, takot. Yes, ang galing ah. You try to, yan na naman. Okay. Wait lang. Natatay mo. Pumasok ka na. Slipasil na kasi sila dito. Anyway. Nahadlock means natatakot. Yes. Tama kayo. So anyway, eto na. Sabi niya dito, hi ni Mastra, na naiipunan ng Loaistra ang gileda ng bebe. Tama, ba't kasi? Okay, so let's move on. Kinahinawakan ko sa ilong ko to. So let's move on. Ito na malamang. Ito na. Hi din kay DJ Mod na palabo akala mo naman talaga kasya sa babae. Cash talaga siya sa babae sa Semting Tank 4. I-send mo sa GC yan. MA na bobo pero nagpaparinig lang talaga sa Diet Tabs para mo makuwang sponsor. Style mo bulok. So ito, nasa TikTok mo ito basahin or else may pipirmahan ako petition. Wait nga lang nabubulol ako eh. Or else, pipirma ako sa petition na matuloy ang Pax Silica. May Noto Pax Silica tayo mga guys ha. Ayun. Binold nyo ka talaga yung text na dito. SKL ang story na ito ay panahon pa ng kopong-kopo. I am not mistaken, by 14 years old pa lang ako neto. Family reunion namin noon. And ginanap siya sa townhouse namin sa Palawan. Nabanose-crunch ako nun kasi may mga new faces na hindi naman familiar sa akin. Noon, may makrondang pamilya ang dumating at pinagmano kami ng parentals doon kahit hindi ko naman sila kilala. Anyways, sa kuma at di naman ako feminine gumalaw, so hindi alam sa ng angkan namin na di ako estrata kasi borta ako eh. Like, yung regularly nag-gym. So at first glance, di mo talaga akalain na halimaw ako o more pa. Dulok-dulok mo? So let's move on. Ito na. May ito na nga agad ang first twist other. DJ Mod, mga pagka-bless ko kay Lolo, na hindi ko kilala, sabi niya, ay, pakagandang lalaki naman nito, marami siguro itong GF. Hindi pa ako nakapagsalita, ay sumabat na naman ang pa-epal kong tita Ret. Sabi, anong GF? Baka BF. Ayun. Nistin your me. Ayun, nistin your mean. Kasi na lang sa GC yan ng Star Talk.
Basta na sa GC ng start ako. Hindi juicy ata yung dati, di ba? Sa TV5. So let's move on. Ito na. Umalis na lang ako sa eksena, ma. Dahil ikinakahiya. Umalis na lang ako sa eksena. Hindi dahil kinakahiya kung hindi ako strata, ha. Pero hindi ako prepared na ma-out ng iba. Tama. Yung mga tita rin talaga ng mga ganyan eh. Pakalamera eh, no? Nyeche, pwede bang i-report? Pwede bang ipa-report? At ano kayang kaso ang pwede ibigay sa kanya ni Atty. Lilet Matias, ma? Ayun, pasend na lang din sa GC ng ipaglaban mo. Tama na ang kinikili ko, humagigik na. Ayun, pasend na lang sa GC ng Alice Bungisngis. Ang dami mo lang pasend ng Alice, oh. Where are you? Chocotaldi? Yes, I want chocotaldi. Uy, you want ba drinks? Pasabay kayo. Sweet the rings. Sweet the rings. So that is SKL. So thank you so much for sending your studio. Kasi naman ano pa naman ako, inaasin. So ano hatol natin sa kanya? Yun na yun. Ay, nagdagang ka na naman. Okay, ano hatol? Bisala. Ay, pwede. Kasi rumampa siya na elbowhin natin yung sa tita ret niya. Pakailan bere, no? Kala mo talaga eh. Lahat na lang te. Okay, pasukin natin yan para Gusto nyo din ba ng drawings? Drawings. Chat mo si RM. Ano bibili? Chat mo si RM. Kasi may favorite ako dun eh. What brand? Old Habit. Like, Wait lang kasi. is it coffee? Yeah, may mga coffee, the rings, and everything. Digimide? Ayun, Arisala. Sorry kayo. Thank you so much. Can you stop it? Arisala. Thank you so much. Ay, nako, thank you so much for sending your study. I want to drink. Nauhaw na ako. Anyway, thank you so much for sending your study. So, ayun ang binigay na natin ng kanyang kanyang hatol. Kasi talagang dapat irampa yan. Walang pakialam yung tita ret mo dyan kung ano man tayo, diba? So, walang pakialaman ng life and everything nice. So, yeah, hiningal ako. Can I get, nebulizer? Pero hinigal ako, te. Ano sabi? Can you stop it? May nagsend ng gift, ma. Ay, si meron ba? Hindi ko na sight. Si BJ. Oh my God, thank you so much sa BJ, ha. Grabe si BJ talaga. Pala-give talaga siya. Nebulizer. Baka nebulizer ba? Thank you so much sa mga nagpapa-OAT, mga I love you ka. Thank you so much. It's a big help for me. Pero, if wala naman kayo, just save it. Just save it. Okay? That's your money. And it's a very, very, very hard earned money. I know that. So, can you keep it? Subok. Hoy, totoo nga. Ito naman. Mga ko lang naman. Yung joke ko lang naman. Magkano po? Ganun. Sana may nilagay ako Gcash dito, te. Diba? Diba? Sana may nilagay ako dito number ko para talagang pasok na. So, uy, pero, okay lang sa akin. If, hindi naman talaga ako naghihingi ng gift. Bait ba ito para mag-send ng like? I'm good now with the like, with share. Ang bagal nga ng likes eh, matatapos na ako eh. Gusto mo lang ng layon eh. Since 2024 ko pa hinihingi yung layon talaga. Pangarap ko, siguro ako na lang, pag nakaipon ako na lang mag-send sa sarili ko.
Kunwari ka pa, ma. Eme ka na eh. Share na lang tayo, ma. Pasa mo yan sa GC ng may puhunan. Sino mo na sa akin yan? Ayaw mo pala yun. Hay, no, sa Galstrat tayo. Anong news ka? Di ako sa Galstrat eh. Lion Craver. Self-pity pa eh. Hindi siya talaga kayo. Nakahuli niya talaga yung love ko, te. Ang gagaling niya talaga. Walang halang eme, ah. Ang galing niyo. Para talaga kayo, parang same humor talaga tayo with my friends. Ganyan nga kami. Ganyan na ganyan talaga kami. No? Asus, we. Ako marinig mo eh. Anyway, ito na. Hoy, totoo nga, ayaw maniwala sa akin. Parang Korean, aircon craver ba? Masaya ko lang yung parisito sa sarap ng bahay. Anyway, thank you so much mga I love you ka for always loving me, kissing me. Ano? Okay, kissing. Anyway, ito na yung last story natin for tonight. Okay. Sige, kayo na lang magano kung ano yung last story natin for tonight. Basta na lang sa GC kaso. Ano? Ano? Ang bagal nga ng likes, te. Hooter! Okay, Hooter. Hooter talaga? Okay, sige, Hooter. Nabubuin na ako, guys. Nate. Hey, thank you so much, Vinsoy Avocado. Yung nagbabalik sa avocado, Maui na po. Uy, nabubuhay nga ako. Wait lang, nabubuhay ako. Oh my God, wait. Wala na kanina eh. Sumasayaw-sayaw na ako eh. Komedya daw. Okay. Uy, oo nga, Ghost Man pala ngayong August, diba? Wala lang. Share ko lang. Horror daw! Ano ba yun? Puro horror naman kasi, te. May sariling special na nga yan, eh. May sariling horror special na nga, eh. Dito lang tayo sa komedya. Tama yung komedya para lumaf or everything not nice tayo. Komedya. Yoko yan. Pinapapili pa eh. O baka MLD nyo, te. Ate na, horror na, te. Maghanap ako ng medyo, konting haba. Ganun. So this is the category is boe. Charot, nabubuhay talaga ako. This category is horror. Wait lang. Is a lush ko laba. Is a lush. Daho.
Ito baka lumabas bigla. Takot ako! At ang kanyang titulo dito is short film. So, anong gagawin? Let's read it! Ito na. Baka may magsabi ko, takot ako! Kasi kailangan ng force dito eh. Baka mamaya, takot ako! Sishow ko talaga yung boy ko sa inyo, te. So, ito na. Ang sabi niya dito, hello, Mima Sophie, na may maasim. Ano? Na new siret. Hawak sa hita. At sa iyo na pinaghalo-halong brand ng Newties. Mga igiters dyan na panaywansa at gnarly. Pukpukin ko kayo mga tuhod sa inyo at event ko 3 times. Ayun. Bakit naman kasi nanakit? Mahaba tong kwento na to, ma. Totoo to, bunga. At sorry, ma, kung hindi ako masyadong gagamit ng vocabs. Di naman ako baguhan, ma. Ikaw ba si Cristala? Para utos-utusan kami ng ganyan? Ewan lang, ma. Ayun, 10 Commandments. This history, ma, is Yearbook 2025. Grade 10 ako nun, ma, and graduating as junior high school. May performance task kami by Clapper Dem Canning na short film. Masaya kami, ma, dahil magkakasama kaming lahat. 1 film, 1 section kasi, ma. After ng announcement ng teacheraka ko noon, ay agad-agad na kami nagpalano. Ako mananamo, Jane, agad-agad ko din silang sinabihan na what if horror na lang yung genre at camping yung concept natin. Napa-yes galing, sabi ng mga kaklase ko. Agree naman sila, ma, at nag-set na sila ng schedule at nag-assign na rin sila ng mga roles sa amin. Actors, ako yun, ma. Ayun, Starlet. At ito ang first to is other. Hadishay na yun. Ito na. Nakarating ako sa spot na kung saan makikita-kita kami at yung iba ay hinihintay pa namin. Habang naghihintay ako, ma, nagyukol muna ako sa gileda. Char, lang. Fast forward. Ba't sinisigit niya talaga, no? Fast forward, ma, nakarating na lahat. At napansin ng isa kaklase ko na parang namumutla yung isa naming kaklase. Na pangalanan nating Jessica. Sabi ng leader namin na okay ka lang ba? Tumatango lang siya, ma. Gets daw lang naman din, ma, kasi introvert kasi siya, so walang mali siya yun, ma. Sa eksena kasi, ma, si Jessica ang killer, ma, kasi magaling siya umarte. So siya yung napili namin maging killer at strongly agree din naman siya. Pagdating namin naman, nagbihis na kaming lahat. Inayos na din nila yung mga tense at nag-memorize ng mga linya sa script. At ito na ang second, the whistler. While nagbibihis ang isa kong kaklase, ma, na pangalanan naman natin Kat, doon sa may kakahuyan, okay, dahil nga camping sila, parang gubat-gubat sila. Nakita niya si Jessica na parang may tinatago sa kanyang gileda, sa may pants niya, na parang silver na matulis, ma. Ano yun? Ano yun, guys? Ano yun? Hadlok. Pero, ma, walang mali siya lang naman kay Kat, ma, kasi baka props lang daw yun. Fast forward na habang nag-film na kami, may mga scene kami na may mga tegi-tegirit, ma. Dahil nga tegi-tegirit sa eksena at si Jessica mismo ang boboksak. Yung isa kong kaklase sa una ay matitegi, ay nasugatan ng kanyang tiyan at nagdurugoret, ma. Akala namin nagpa-prank lang siya, ma, pero dumugostra talaga, ma. Dahil sa pagkakaboksak ni Jessica, ma. Hindi naman gaano kalalim, ma. Parang sugat lang na maliit, tsaka namula. Nag-sorry naman si Jessica at kumama lang naman yung leader namin kasi baka napalakas lang siguro yung boksak. Fast forward, nag-break time muna kami. Tatapos na namin yung ibang scenes at nag-revise na kami ng script. At ito na ang third, the whistler. Habang gumagawa ng fake bladderette yung isa kong strata na kaklase, ma, nakita niya si Jessica sa may tent na may binabasang lumang papel na parang Korean. Yung nakasulat, ma, lang, ma, basta parang Latin, ma, tapos may mga symbol na parang demonic daw eh. Tsaka may mga drawings, ma. At may nakadikit pa ng mga bladderette. Sinabi agad ng kaklase ko sa amin at nagulat sa kami, ma, kasi parang creepy na din talaga at very weird na si Jessica, ma, kasi napapansin din ng iba naming kaklase yung mga galaw niya gaya ng mga pagbigkas ng mga salita kahit wala naman siyang kausap. Baka naboniban, no? Bonib.
Pagtatango ma kahit wala namang tao sa harap niya at nilalaro niya yung mga kutsilyo niya ma. Ay, bawal magsabi. Kutsilyo red. Ano ba yan? Mga sinabi agad namin sa leader namin yun at aware naman siya man at nababahala rin pero wala kami magagawa dahil kailangan na talaga namin tapusin yung short film at pag-usapan na lang ito pag-uwi. Next scene ma, ilulublob si Jessica sa may ilog ma at hindi naman gaano kalalim yung tubig ma hanggang leeg lang ma. Nagsimula na kami sa next scene ma at ito lang pinaka-final twister. DJ Mon, Gaga. Na mag-start na yung video raka namin ma, nilublob ni Jessica yung isa naming kaklase. At kinaladkad niya ma hanggang dun sa malalim at talagang hinila niya pababa yung kaklase ko ma. Nagulat kami at agad-agad na pinuntahan ma at pinigilan si Jessica ma, umiiyak yung kaklase ko ma. Yung nilulublob sa tubig rep at si Jessica ay parang walang emosyon. Agad-agad din namin pinagalitan ng leader namin ma at saka ng iba ng kaklase si Jessica ma dahil sa ginawa niya at baka daw aabot pa ito sa school ma at mapag-guidance pa kaming lahat. Nung umuwi na kami, nag-chat agad yung parents si Jessica ma bakit daw umiiyak si Jessica. Sinabi lang din namin yung nangyari ma at 2 weeks later ma sinabi sa amin ng pinsan ni Jessica na na-depressa daw siya ma. Kaya siguro ganon yung naging vibes niya. Marami siyang iniisip. Ngayon nag-aaral pa din naman si Jessica ma at okay na din naman siya ma. Kasi kaklase ko pa din siya noong grade 10 pa kami. Tama na kayo masanang kilik-kilik comment for purchase sa baba yung picture ka namin ma before pa mangyari yung incident. Wala kaming video nung hinila ni Jessica yung kaklase ko ma kasi na-pause agad yung mga videographers dahil sa panic namin. At ito ang picture ka namin. For your eyes only ma for privacy. Gets though. Kala ko pa naman, Bonnie ba? Prudence and Nico. So, buti naman, diba, naging okay na rin naman si Jessica after that incident. So, may dinadamdam pala siya. So, DJ Mike, can you go back to 140 please? Ano ba yun? Anong sounds? Yes! Yun lang. Ano? Libido, please. Wala ba akong libido? Libido sa BL. Wala nga, no? Oo nga. Meron ba? Meron ba akong libido na BL? Ano lang? Sila team lang. O nga pala. Wala nga, no? Kaya pala parang bitin kayo, no? Okay, ito na. Sige na, ito na. Quiet na. Okay, inhale. Exhale, okay? Ano na yung kamay? Okay, ito na. Okay, ito na nga. Ito na, ha? Yung kamay nyo, ha? Ayusin nyo. Ito na. The veins. Okay, the veins. So, BL na libido. Okay. Sige, pagbibigyan natin niya. Libido. Okay, libido. May naamoy ako parang amoy probinsya. Kasi umuulan, Dra. Okay. I'm gonna call the police. Ang haba naman kasi, te. Okay, libido. Okay. Ay, BL dapat. BL. Okay.
Wait lang. Okay, this is a libido comedya. Okay, kala ko naman may something. Kasi may boogie akong na ano eh. Baka mamaya ma-off na ng komedya tapos bilang may nabugi. Naku, kakaloka. Anyway, ang ating next history category, ang last history natin for tonight ay the most favorite. This category is a BL, is a lush libido, is lush dilubyo, is a lush komedya. Okay, kala ko kasi may boogie yung titulo niya. Wala naman, okay. So, ang kanya, maglagay yung disclaimer. Teka, pag may mga ganun ha. So, ito na. Huwag niyo gawing komedya. Ito na. Ang kanyang titulo dito is Erbog na Keki na Boogie Red. Okay. Awa-awa naman pala. So, anong gagawin? Let's read it! Ito na. Ang sabi niya dito, explain pa mo. I-explain ko lang kasi ito na. Alam mo naman dito, kailangan explain talaga natin yan, te. So, let's move on. The Veins. Sabi niya dito, hello, Mima Sophie, aka Seo ng Sophie ko, pero kahit sa GC ng O-Shopping, hindi kilala yan. At sa mga Melody na e-gators na mas marunong pa sa mga sender kung makahatol. Tatanggalin ko yung mga sobrang balat nyo at ilalagay sa food processor at gagawing siomay. Ayun, siomay. Ayun, siomay king. Kasi ginili. So let's move on. Ito na. May ka-LDR ako, Mima, noong 2019. Galing siyang Cebu at ako naman ay taga Pampanga. Almost 6 months in relationship na kami pero hindi pa namin nakikita ang isa't isa kaya naman we decided to met at sa Baguio City namin balak magstay for 2 days. Fast forward, British accent, umuwi siya dito sa Pampanga namin para sabay kaming umakyat papuntang Baguio. Grabe, sobrang burap niya in person. Kaya naman napakambyo ako sa umbok ko at tumaas ang aking temperatura. The Veins. Inad po talaga. So, ayan na. The Veins na yan. So, wala akong kinalaman sa white blood cells niya. No? So, let's move on. Ito na. Sabi niya pa dito, Ma, ito na agad ang first twister. Ang sabi niya, habang nasa biyahe kami ay for that fast talk kami with Tito Boy at nagulat ako na bigla niyang kunin ng kamay sa ko at ipinatong sa ngiti pairot niya na gusto nang kumawala sa nyon talon niya. Napalingon ako sa katabing upuan namin at buti na lang ay slipasil sila. Kaya naman, sa sobrang erbog ko ay shinape ko ito ng pabilog. Ayun, squishy ba yan? Ginawa ng squishy. Taka-play, no? Para minasage. Para the veins. Gumalaw. Okay, tama. So, let's move. Kasi naiipit yung veins doon no? So, let's move on. Ito na. Ma, nangiti pa rin ni Bowa, ma, nasintigas ng microphone at ready na akong bumirit. Alam mo, Reset. Ayun, wish bus. Ayun, wish bus. Ayun nga, connected siya kasi sa bus sila Gagamit siya ng mikropono. Galing. Sinasabi ko na nga. So, let's move on. Eto na. Ma, ilang minuto na lang ay dumami ng pasahero ng bus. Kaya naman naminto kami ni Bowa dahil baka mabagansya kami at masend kami sa GC ng Victory Line. Masend kami sa GC ng Victory Liner. Lumapit si Bowa ko sa tenga ko sabing, tuloy na lang natin mamaya ha. At dito kasi ako. Siko sa katabing pasahero. Tama nga naman, matatamaan mo. Kasi kapag dito kasi. Siyempre, hindi niya sisikuhin yung owan niya. Dito siya sa left, no? So, dito kasi. Nasiko niya. Gets the real though. So, let's damay si Billy. So, let's move on. Ito na. Ma, pagkarating namin sa Baguio, ay nag-check-in na kami sa isang hotel at bukas na lang daw namin dibutin ng Baguio City at magpapahinga na lang daw muna kami. Pero alam ko ang binabalak ni Bowa at Mime.
Pagkapasok pala namin sa kwarto rin, ay nilip to lerap niya na agad ako at hinawakan ni Bowa ang ulo ko at pinalohoda. Ang sabi niya, kausapin mo to. Building rapport! Gumagamit pa din ng building rapport! Gets daw, gets sa kanina, Mike. Ngayon, tama. That's the real world. Gets daw, tama naman yun. Kasi kailangan you talk with a beautiful intonation, no? And just clarify. So, ang sabi niya, papin ko na daw yun. Binabastra ko yung separate niya na para ba nag-unboxing ako ng iPhone 17. Color white po, Ma'am Ivana. Nagulat ako sa tumambad sa akin, Mima. Sobrang haba, tigastra, at ang taba talaga ng julo. Na-shock siguro siya dito. Ma, ang haba ng biyahe namin, Mima. Pero sa yung talon ng pala ni Bowa, makikita ang lion's head naman. Bakit sinimini? So, sinimini niya. Okay, gets the real daw. Mahalos maduwal talaga ako sa pag-orp-up kay Bowa, pero laban lang. Kasi ngiti pahirot na yan eh. Sabay-sabay. Magiging bato pa ba? Pinahiga ako ni Bowa sa kamera at 34-35 na daw kami. Pumatong siya sa akin at kitang-kita ko ang twilight niya, Mima. Na Betty niya, na para bang ako si Juan Tamad at hinihintay mahulog, ang Betty niya sa Ay, naantay na yun. Ano ba yung anantay doon? Mansanas ba or bayabas? So, kasi yung Betty niya na parang nakalawlaw tra. Okay, so let's move on. Sabi niya pa dito, ito niya. Ang dami niyang simile, no? So let's move on. Grabe ang moon and back ko sa sobrang burati ka na ginagawa sa akin ni Bowa hanggang sinabi niya, inyanyarurot niya daw ang wewet red ko. Tinutok niya ang ngiti pairot sa bukana ko at halos malagutan ako ng genie nga sa sobrang bukit ma. Over naman kasi sa pagbayo. Nakakala mo talaga kasama yung buong family tree nila. After namin ma-achieve ang lani niya ay sobrang hapdi ng wewet ko, Mima. At parang nabugi ako ng 5 katao. Kinabukasan na alis di ako makawalk, Mima, sa sobrang bukit ng wewet ko, pero hindi ko pinalata kay Bowa dahil ayoko masira ang Baguio trip namin. Sa isip-isip ko, umiiyak na ako, pero nakasmile pa din ako. Lagot yung awa niya. Kasi naman, te, alagaan niyo naman ang mga nyotomleta, te. So let's move on, ito na. Madami kami pinuntahan ng tourist spot, pero ganun din, kadami ang buntong hininga ko sa sakay. Grabe yung pagtitiis niya, ti. So let's move on. At ito na ang last twist at there. DJ Mike. Habang nasa taxi pabalik ng hotel, ay bumulong si Owaret ng, "Hey, wanna play with me?" Hindi ko alam ang mararamdaman ko, Mima, pero alam ko nasa matinding panganib na naman ang wewet ko. Ayokong umuwi ng Pampanga na naka-wheelchair, kaya kailangan kong gumawa ng paraan. Around 6 p.m. na makabalik kami sa hotel, ay niyaya ako ni Bowa na sabay na daw kaming maligostra para makapagnarurot na kami. Pero sabi ko, mauna na siya at susunod na lang ako. Pagpasok niya sa NIR ay kinuha ko ang ketay, wallet ko at susi ng hotel, sabay takbo palabas ng hotel kahit namamagana ang wewet ko. Ang ginawa ko, tumambay ako sa Burnham Park, sabay chat sa kanya na may pinabili lang silang moji na pasalubong kaya magagabihan na ako pabalik. Successful naman ang plano ko, Mima, dahil pagbalik ko ng New Telstra ay sleep-a-seal na siya. Yes, galing! Yun ang tama na kabasahan ng kili-kili ko, walang purposes dahil nag-break din kami after 1 week pag-uwi namin sa Baguio. Ayun. So, totoo ang sumpastra, sinasabi nila. Bakit? Bakit kayo nag-break? Anong dahilan? Chismis mo talaga. Pero ang off nun ha, dapat, I think, sabihin mo rin na ayaw mo na magpanyarurot sa wedding. Dapat open. Dapat lagi. No. Kasi mabukhet sa daw, sumakit daw yung wewet niya. No, that's my favorite!
Ang ingay mo naman eh. Katakot. Katakot ka daw. Nagsabi tayo. Ayun lang, Sinabi the veins, the veins. The veins, sabihin mo. The veins. The veins. Gaganon kayo, the veins. The veins. Okay, tama. Sino yan? Hindi kasi nakatali ako na yun. Si RM yan, te. The veins, the veins. The veins. Okay, so, I know makakahanap ka rin naman ng, ng magmamahal sa'yo, di ba? And Tama ba? always, do safe your rurot. Tama po. Pero lagi din natin tatandaan na ang katawan ng tao ay hiram lamang. Kaya naman paalam ako ng inyo. So, thank you so much for sending your story. So, anong hatol natin sa kanya? Kakagulat si RM. Once ako sa kanya. Once, break na nga daw sila eh. Like, kasi nga kung nakasleep ako sa story. Hindi mo pala, paano mo gumasa, kasleep ka. Nakakaantok, magdagok tayo maka na. Where's the proof? Ito, parisli Si kasi ito RM eh. mag-skip bleeding. Okay, si RM, sige, pag ako na vanity, ikaw mag-ano ng mag-a-appeal. Ipapasayin ko yung meron ni RM sa yes! Okay, so, DJ Mahig, hatulan na natin ng baliding. Uy, hindi ako Allow. yun. Ikaw lang. Ikaw, bolo ko dyan. Balid. At mag-e-end agad ako Sis, sabak mo to sis. Sis, ako ulit mo. Ano? Ito, gabas tayo. Ayan, gusto ko dalawa kayo. Like dual citizenship. Gabas tayo. Ready? Bakit? Guys, please ready your screen records. Please ready. Okay. Okay. Okay, let's go. Ulit. Abi. Ako lang ang gugulo lang ako. Huwag mo na lagyan ng dice, wag ako ng vanity Hindi, wala yan. Ay, ulit. Ang sakit na mami sa celiac eh. Ano to? Ay, God! Baka na-save yung meron ko. Bakit ganito yung tsura ko? Anyway, mga I love you ko, good night. Thank you so much for supporting. Thank you so much mga I love you ko for joining sa ating Keep bleeding! Keep Ang dami niyang odds eh. Bye mga I love you ko, good night. I love you. Ayoko na eh, pag ako na vanity na naman te, kaka-retrieve ko lang. Kakaano lang ba ng palugit mo? Isa pa, ayoko na. Hindi ko nga alam yung step. Next time, bibigyan ko kayo ng isang malupet! Ang liit pala ni R. Grabe naman. Kasi bata pa yan. Yes, I'm only 18 years old, guys. Bye, good night. Hello!